So, what's up mga ka-idol? This is Aniver TV again. So, sa episode natin mga ka-idol, ito yung nagpapauso ng elbow pass mga ka-idol. So, ang player na ito mga ka-idol, ito ay si Jason Williams na tumatak sa NBA history mga ka-idol. So, yun. Ito yung bago natin matunghayan yung kanyang malulupit na pasa, ay meron munang pumasok na 6'1" foot na si Jason Williams mga ka-idol na so guard to mga ka-idol noong 1998 na itinoring na one of the most creative players sa kasaysayan na itinuturing na iconic mixtape icon sa liga na. So yun mga ka-idol, ito ay si Jason Williams. So sa video na ito mga ka-idol ay ating pag-uusapan ang kanyang buhay. So, pag-usapan natin kanyang karera, kung paano siya magpasa, paano siya kagaling maglaro ng basketball mga ka-idol. So, yun. Sabayan niyo ako na panoorin yung video na ito mga ka-idol. So, ang video na ito ay nanggaling kay Dimflix mga ka-idol. Bisitahin natin yung kanyang YouTube channel mga ka-idol. Marami siyang mga NBA review o ang tawag nito mga ka-idol. Covered. So, yun. Bisitahin yan. Maraming naka-upload sa kanyang YouTube channel, mga ka-idol. So, syempre, kung bago pa kayo dito, ay huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Syempre, pakihit yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa susunod na i-upload, mga ka-idol. So, marami pa tayong i-upload dito. Nag-upload na rin ako sa Facebook, mga ka-idol. So, kung doon kayo nanonood, ay huwag nyo naman kalimutan. Paki-follow na rin, mga ka-idol. And paki-like yung mismong video mga ka-idol. So, let's go. I-play na natin ito mga ka-idol. Ito yung tumatak talaga sa kasaysayan sa kanyang elbow pass mga ka-idol. Jason Williams. Bago natin matunghayan ang ganitong mga pasa ngayon sa NBA, ay meron munang pumasok na 6'1" point guard noong 1998 na maituturing na one of the most creative player in NBA history. Ito nga ay si Jason Williams o mas kilala na White Chocolate. Bagamat hindi siya nagkaroon ng titulo sa assist ay talaga naman tumatak pa din siya sa mga NBA fans. Kaya naman ang malaking katanungan ng karamihan paano nga ba siya gumawa ng sariling impact sa NBA? At higit sa lahat gaano nga ba siya kagaling? Rekta na tayo mga repa. Noong college si Jason Williams ay nakitaan agad siya ng potensyal ng karamihan dahil na din sa kanyang mga malulupit na pasa. Noong freshman year niya sa Marshall University ay nag-a-average siya ng 13.4 points, 6.4 assist at 1.8 steals per game. Bali isang season lang siyang naglaro dito at lumipat siya agad sa University of Florida. Doon ay nakagawa siya ng 17 career high assist. Nag-average din siya ng 17 points, 6.7 assist at 2.7 steals per game. Well, bago siya pumasok sa liga taong 1998 ay point guard talaga ang mga repa ang kulang ng Sacramento Kings. Meron na kayo silang Chris Webber na leading scorer at kaya ding madominate ang ilalim ng basket. Sasamahan mo pa ng isang veteranong sentro na si Vlade Divac na kaya ding mga labaw sa ilalim. Bukod pa doon ay meron pa silang Peja Stojakovic na outside threat. Kaya naman noong 1998 NBA draft ay pinili nga ng Sacramento Kings si Jason Williams bilang 7th overall pick. Kasabayan niya dito ang mga repa sila Dirk Nowitzki, Vince Carter at Paul Pierce. Sa unang taon ni Jason Williams sa liga ay nakapasok agad sila sa playoffs. Sa katunayan pinangunahan niya ang Sacramento Kings partikular na sa assist at steals. Sumatotal ay nag-average siya ng 12.8 points, 6 assists at 1.9 steals per game. Kaya naman napasama siya sa NBA All-Rookie First Team. Sa 3 taon niyang paglalaro sa Sacramento Kings, dito ay natungayan natin ang mga malulupit na assist ni Jason Williams. Well, siguro merong magsasabi na kaya naman niyang gawin nila Magic Johnson, Jason Kidd, John Stockton, Chris Paul at marami pang iba. Well, totoo yun mga repa pero para sa akin iba kasi talaga pag si Jason Williams mismo yung gumagawa ng ganitong mga pasa. Well, hindi pa dito yan matatapos mga repa dahil noong pangalawang season niya sa liga, dito ay pinakita na niya ang elbow pass na siya mismo ang lumikha na masasabi ko na isa sa mga pinakamaangas na nakita kong pasa sa kasaysayan ng NBA. Bukod sa kanyang mga malulupit na pasa ay isa nga din siyang magaling na ball handler. Sa katunayan ay sinabi nga mismo ni Tracy McGrady na dahil sa sobrang creative ni Jason
Williams ay isa nga daw ito sa mga ayaw niya talagang gwardyahan. Like, this dude right here would do something so creative to embarrass you out there. Like, I didn't like to guard him. In game. Noong 2000 to 2001 season ay maraming beses nasangkot sa issue si Jason Williams. Sa katunayan ay nasuspindi nga siya ng 5 laro sa kadahilan ng hindi siya nakapag-comply sa kanyang treatment obligations sa ilalim ng NBA's anti-drug program. Bukod dito ay meron din siyang mga nakakaaway na fans. Kaya naman napilitan ng i-trade ng Sacramento Kings si Jason Williams sa Grizzlies noong June 29, 2001. Kapalit niya dito sila Brent Price at ang stable point guard na si Mike Bibby. Matapos siyang matrade sa Grizzlies ay ito na nga mga repa ang kanyang naging pinakamagandang season sa kanyang buong karir. Tulad sa Sacramento Kings ay pinangunahan niya din ang Memphis Grizzlies sa assist at steals. Nag-average nga siya ng 14.8 points, 8 assists at 1.7 steals per game. Nakasama niya dito mga repa sila Mike Miller, Shane Battier at ang napakabata pang si Pau Gasol. Sa 4 na taon niyang paglalaro sa Memphis Grizzlies ay 2 beses nga silang nakapasok sa playoffs. Yung nga lang ay lagi silang nalalaglag sa first round. Walingid sa kaalaman ng marami ay naging magkapit-bahay pala si Shaquille O'Neal at Jason Williams sa Florida. At base nga sa ilang artikulo online ay gusto talagang maging kakampi ni Shaquille O'Neal si Jason Williams panahon na naglalaro pa siya sa Los Angeles Lakers. Yung nga lang ay dahil sa dami ng issue niya sa team ay ayaw siyang kunin ng Lakers management. Kaya naman noong lumipat na si Shaq sa Miami ay agad niyang kinausap si Pat Riley para kunin nitong si Jason Williams. Kaya naman noong 2005 ay na-trade na siya papunta sa Miami Heat. Kasama niya dito ang kanyang teammates na si James Posey. Kapalit nila dito si Eddie Jones. Sa Miami ay naging starting point guard si Jason Williams. Siya nga ang naging 3rd leading scorer ng Miami Heat sa regular season. Nag-average siya noon ng 12.3 points at 4.9 assists per game. Naging malaking tulong din siya lalo na sa kailang run sa playoffs. Sa katunayan ay naging malaking parte siya lalo na noong Game 6 Eastern Conference Finals kontra Detroit Pistons dahil kumamada siya ng 21 points at 6 assists upang makapasok na sila sa NBA Finals. Matapos silang matalo ang Dallas Mavericks noong Game 6 NBA Finals, ay nasungkit na nga ni Jason Williams ang kaisa-isa niyang titulo sa NBA. Makalipas ang 3 season, September 26, 2008 ay in-announce na niya ang kanyang first retirement. At ang pangunahing dahilan nga nito ay dahil sa kanyang injury. Ganun pa man ay makalipas ang 5 buwan, February 2009, ay muli siyang bumalik sa liga at pumirma ng kontrata sa Orlando Magic para maging backup point guard. Dito ay nakapaglaro siya ng 82 games at first time nga itong mangyari sa kanyang karera. Nakapagtala siya noon ng 6 points at 3.6 assists per game. Nakapasok pa nga sila sa Eastern Conference Finals ngunit natalo din sila sa kamay ng Boston Celtics. Sa sumunod na taon ay nadali na naman siya ng injury kaya naman 16 games nga lang siyang nakapaglaro at noong 2011 ay sa Memphis Grizzlies na nga niya winakasan ang kanyang karir sa NBA. Ang court vision ni Jason Williams, sasamahan mo pa ng speed at dribbling skills ay talaga namang hindi mo matatawaran. Marami siyang mga plays na tumatak sa mga fans. Marami din siyang napabilib na mga bigating NBA players. Bagamat hindi siya naging all-star at hindi din siya nakakuha ng titulo sa assist, ay nakapag-iwan pa din naman siya ng marka sa kasaysayan dahil na din sa kanyang mga malulupit na pasa. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. Yun mga ka-idol, no? Parang pag tinignan yung mga kanyang laruan, napaka-angas no? Kaya tinatawag siya ng napaka-creative na player na naglalaro noon. So, grabe yung pasa, yung mga back pass, elbow pass, no? Napakalupit talaga tong si Jason Williams, mga ka-idol. So, actually, nakabutan ko to, bata pa ako noon na naglalaro ito sa Miami. Bata pa ako noon. So, napakagaling itong player na ito. So, yun. Hanggang dito na lang mga ka-idol. Paki-comment na lang kung magaling ba maglalaro, magaling ba magpasa itong si Jason Williams mga ka-idol. So, mag-like na lang, paki-like na lang po sa video na ito mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. See you next video mga ka-idol.